Hey, Aries! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Aries. Kunin nyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaaring ang susunod na reading o upload ang siyang makarelate tayo. So, subscribe lamang po para maabutan natin ang next na video na i-upload para sa Aries. Minsan nagta-timeless ako. I think ang susunod ko dito English. Kasi yung original na subscribers natin ay English speakers. Hindi nga lang ako magaling mag-English. So, please bear with me. So, yun. Ngunit naniniwala din naman ako, meron at meron tayong mapupulot dito, lalo na yung oracle card sa dulo. So, may dahilan kung ba tayo napadpad dito. Oy, Aris, parang hindi ikaw to. Missed opportunity na ewan ko kinatamaran mong tanggapin. Meron pa tayong holiday blues, kumbaga. Parang napaparaning ka na hindi ka good enough, na hindi mo mabibigay yung full effort mo, or merong isang offer sa'yo na tinanggihan mo kasi hindi mo feeling mo hindi siya aligned sa gusto mo mangyari or do sa career path na gusto mo or do sa vision mo para sa sarili mo. Halimbawa, you have something na sinulat na ito yung gusto kong makamit in 10 years time or 5 years time, at feeling ko kung ano man yung offer na ito, hindi siya aligned sa kung do sa vision ko na yon. And parang para sa'yo, walang point. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang parang ayaw mong trabahuhin. Pwede din na yung iba sa inyo ay may job offer or may bagong trabaho, pero parang hindi mo bet kung paano yung magtrabaho yung boss mo, or hindi mo bet yung work ethics ng team mo. So, part of you, ikaw to eh. Ikaw na ikaw, lumabas ang energy mo. This is me, this is who I want to be, whatever it is na ino-offer or na-offer sa akin, it's not aligned with who I want to be, and gusto kong i-pursue kung ano man yon. This is authority, being in your power. And siguro, maaaring napapaisip ka na parang, ba't ko ba tinanggihan yon? Or mm, may problema ba ako sa sarili? May pinagdadaanan ba ako? Bakit kailangan ko tanggihan yon? Hindi mo masyadong makonvince yung sarili mo na tinanggihan mo yun kasi hindi siya aligned sa vision mo. Part of you napapaisip na tinanggihan mo yun kasi uma-attitude ka lang, yung ganon. Pero I feel that whatever it is na pinaplano mo ngayon, very, very, very firm ka dun sa gusto mong mangyari. At very, very firm ka na be in control of that. Maaari din na yung missed opportunity na yon, missed offer na yon, hindi mo siya tinitingnan at all as a exciting opportunity, kasi maaaring nandun ka pa sa stage na halimbawa gusto mo pa mag-aral, meron ka pang ibang gustong i-pursue. Gusto mo mag-fly into a career path na ini-envision mo para sa sarili mo. Pwedeng yung iba sa inyo gustong maging influencer, gusto maging celebrity, or gusto to put yourself out there, gumawa, maging full-time artist. So, tas merong offer sa'yo na 9 to 5 job sa, say, um, desk job. And parang para sa'yo, hindi ako yun. Hindi siya para sa akin. Hindi ako para pagsumikapan yon. Doon na lang sa iba. Ah, huh. Pwede din na yung iba sa inyo ay yung offer na yun involves a team and mas komportable ka working with yourself. Pwede din na yung 9 to 5 na yun ay mataas ang sahod, pero ano ka, sa back end ka and ayaw mo nun. Um, Nalulungkot ka na maaaring may lungkot eh. Kanina parang sinasabi ko parang hindi ka, wala masyadong regret, pero now there's an energy of regret about a certain missed pwedeng missed opportunity, pwedeng loss of something, loss of an offer, loss of a job, pwedeng ganon, loss of a person, pwede ding ganon. Um,
may ano, sorrow na pinagdadaanan ka siguro ngayon. Kasi sorrow na bukod sa may na-miss out ka na something or may nawala sa'yo, sorrow kasi hindi ka pa naman, may tinanggihan ka, pero hindi ka din naman sure anong gagawin mo sa, 'di ba, halimbawa tinanggihan mo yung 9 to 5 job offer na 6 digit salary, ganyan. Halimbawa lang, parang mali ako na tinanggihan ko yun, but at the same time nalulungkot ako kasi ano ba talagang gusto kong gawin? I mean, gusto ko mag-aral, may gusto akong i-pursue, gusto ko maging artist, halimbawa, or gusto ko maging singer, ganyan. Pero saan ako magsisimula? So, siguro, nilalamon ka nung thought na yon or perhaps overthinking na yon, nilalamon ka nung idea na parang, ba't ko ginawa yon? Nilalamon ko ng idea na parang big deal yon na bakit ko pinakawalan. But at the same time, ang lesson ng Five of Cups here ay meron pang natitirang cups dito. Hindi pa ubos ang pag-asa. Hindi ka pa para mawalan ng pag-asa. Maaari kang explore ng ibang opportunities at gamitin mo yung personality mo at yung vision mo of yourself, vision mo of the future to long neck woman, to scout for other opportunities. Maaaring scout ka na ng online job, online opportunities. I mean, tingnan mo siya, naka-stay put lang siya sa isang lugar, pero yung leeg niya yung ginagamit niya para ewan ko, mag-explore. So, siguro yung offer na ito ay overseas employment or overseas career. Malaki siya, pero ayaw mo mag-move ng lugar, ayaw mo mag-relocate. So, halimbawa, nasa Pilipinas ka lang, or kung nasan ka man ngayon, sa Switzerland ka, ganyan, nasa Japan ka, gusto mo lang mag-stay dyan, but at the same time, gusto mo ng opportunity na habang nasa Japan ka lang or habang nandiyan ka lang sa lugar mo, habang nasa Pilipinas ka lang, yung ganon. And malakas yung fire within you na mag-explore ng bago, na mag-venture into something new, pero gusto mo muna siyang i-tackle on your own, gusto mo munang mag-aral, say, ganon, gusto mo munang gawin siya at i-explore mag-isa. Medyo pwede din na ano ka pa, nagsha-shutdown ka pa, down pa ang iyong social battery kasi nga nagko-contemplate ka pa kung paano palalaguin yung kung ano yung meron ka. Yung iba naman sa inyo, maaaring merong offer, may cup of love na offer ng isang ex or offer of I don't know, partnership from somebody. Pero ayaw mong hindi mo siya masyadong gusto. Hindi mo siya masyadong gusto, and parang puwede din kasi na ano, umamin sa'yo yung friend mo, yung best friend mo. Nalulungkot ka na tinanggihan mo siya kasi wala ka ng friend, but at the same time, alam mo naman sa sarili mo na, um, destined ka into something else. Kasi Dragon God 'to, ikaw 'to, lumabas ka pa sa sarili mong reading. Alam mo kung paano i-express yung sarili mo. Nandun ka sa point in your life na you want to assert yourself, assert your truth, take control of the situation, mag-establish ng boundaries, mag-set ng boundaries sa mga tao na hindi aligned dun sa vision mo. At the same time, i-defend kung ano man yung na-build mo. So, siguro yung praning nanggagaling dun sa parang mali yata yung pagkakasabi ko, sana pala hindi ko tinanggihan. Pero firm ka regardless of ano yung sabihin ng ibang tao. I feel like so ganun ka powerful at ganun ka confident ikaw, Aris, na alam mong magiget over mo rin ito in the future, at meron ka mang tinanggihang bagay hindi dahil tamad ka or hindi dahil hindi ka magaling, pero sadyang merong mga bagay na gusto mo pang aralin or gusto mo pang i-pursue. Student of life, you're being the student of life right now. Page of Wands, dalawa pa yung page na lumabas sa reading mo, exploring other options when it comes to passion. Perhaps hinahanap mo yung middle ground o sweet spot
between things that you love to do and things that would earn you money. Maaaring student ka pa lang or maaaring kakagraduate mo pa lang, pero alam mo yun, 'di ba yung K-12 sa atin, 18 years old, 18 years old, senior high pa rin. So, parang, pag, pagka-graduate mo, alam mo yun, sorry, pero, parang matanda ka na, at you should be at that point in your life na you are, parang may na-build ka na. So, maaring doon nanggagaling yung regret, or doon nanggagaling yung kapraningan na parang saan ako tutungo, saan ako pupunta, mag-aaral pa ba ako, pero merong offer sa akin, ayoko na aralin yun, alam ko meron pa out there na kailangan kong aralin sa life. Gusto mong mag-explore pa, pero gusto mo dyan ka lang, halimbawa work from home lang, gusto mo magstay kung nasaan ka man ngayon. Maaaring yung mga kaibigan mo, nakikita mo kung i-compare mo man, I mean, masama mag-compare, pero hindi mo maiiwasan. Kung i-compare mo kung nasaan ka man ngayon versus sa life ng friends mo, ng mga um, dati mong kaklase, parang sila, mukha silang established na. Pinagdududahan mo ngayon kung yung vision mo ba of yourself is something na you can execute, o yung vision mo ba of yourself is something na magiging magdadala ng swerte, or may return on investment baga dun sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Maaari kasi na ngayon ano ka pa in the process of exploring things on your own, and hindi ka completely masaya kasi wala pang kaliwanagan ang mga choices mo in life. Pwede din na may mga yung barkada mo iba kung paano ka mag-isip, iba sa'yo, and sila meron na silang defined, parang they have it all together. And kung ano man yung quote-unquote success na tinatamasa or pinapakita nila, say may family na, merong kotse, bahay, ganyan, at this age, para sa'yo kasi hindi yun yung measure mo of, hindi yun yung measure mo of success, hindi yun yung measure mo of fulfillment. And so you are in the process of yung pagpaproseso ng what joy means to you, what needs celebration, I mean, binyag para sa mga kaibigan mo, para sa kanila, big deal yun. It calls for celebration. Pero para sa'yo, no big deal. Parang there's so much things in life that needs to be accomplished. And with you saying that, sinasabi mo man o hindi, parang left out. Hindi. Parang iba talaga. Iba sa opinion ng iba. And parang, how am I supposed to feel? Should I feel saddened na ganito ako mag-isip? Should I feel saddened na um, this is my idea of stability, this is my idea of love, this is my idea of fulfillment? So somebody is in search for that fulfillment, and you are in that process na i-define at hanapin yung fulfillment na yon. Iba man sa iba, sa mga kaibigan mo, lalo na yung mga malalapit sa'yo, pero wala eh, ganun ka talaga, firm. And that's where yung focus sa what's left, that's where it begins. Kasi, nandun ka sa part, lalo na umpisa ng 2025, na iniisip mo na, that's not my measure of success and that's not my measure of happiness. Pero, ano ba talaga? Alam mo yon, nandun ka sa proseso na parang dinidefine mo yung measure mo ng success. And medyo mahaba-habang proseso yung paghanap ng journey mo ng success, or pagde-define ng journey mo ng success. Firm ka sa anong gusto mong mangyari, but at the same time, you can't help but feel na alone, o you can't help but feel na iba ka doon sa, or walang support group, or iba ka doon sa herd na yon. Alam mo, ikaw yung black swan, yung ganon. And hindi makakatulong na sabihin mo na to take pride in being that black swan. Alam mo yun? I hope you, I know you know what I mean. So, kuha tayo ng mensahe para kay Aris. Anong gusto mong sabihin kay Aris? Oracle card or oracle message, message of advice para kay Aris. Um, ah! Kuha pa tayo isa. Beware the happy toxins.
discernment. Discernment is what is needed from you right now. Maaaring presented ka with a lot of cherries or berries around you and parang, alam mo yung shiny object, be mindful of the shiny object. Parang hindi naman ikaw yun kasi tinanggihan mo nga eh. Pero basta, kung presentahan ka man ng options, halimbawa, sinabi mo na, this is what I want to do, gusto ko maging singer, ewan ko, gusto ko maging influencer, whatever, o gusto ko maging artist, magde-decide ka no na hindi pa to this month siguro. Basta siguro this month pa lang yung magiging sure ka, magiging certain ka na ito yung gusto kong i-pursue. This is my measure of success and this is what I will do. Kasi yun yung strongest energy na na-pick up ko sa reading mo for this month. So, darating muna sa proseso na ipagdidesisyon mo, itong gusto kong gawin, magiging firm ka about it, and then, you will put yourself out there, and then, you will be presented with a lot of opportunities. Now, when yung presented with a lot of opportunities, yung berries and cherries, whatever that is, hindi ka sure kung alin doon ang, parang tong Seven of Cups sa tarot, hindi ka sure. Ang ingay, sorry po. Hindi ka sure kung alin doon ang magdadala sa'yo ng success. So, ingat ka sa pipiliin mo and don't try na tikman lahat kasi iba doon, maaring yung iba dun ay poisonous. Pwede din na you will get, halimbawa, gusto mong maging sumikat, ganyan, makukuha mo yung fame na yon pero makakalimutan mo kung sino ka. So, ingat ka dun sa happy toxins na yon na sinasabi. Ingat ka dun sa mga bibigay sa'yo. Unconditional self-acceptance. The best thing you do for now is to channel yung energy of yung attention and care for yourself. When the table is no longer serving love, the raven is giving you a message na it's time to stand up from that table, to leave from that table, and to walk away from situations na hindi maganda sa mental health mo. Halimbawa, yung mga nasa paligid mo ay parang binubuli ka na kasi parang iba yung opinion mo sa opinion nila, hindi mo kinakailangang i-dim ang light mo just to fit in that crowd. So, yun ang mensahe sa'yo ni Universe at sorry po sa mga ingay na narinig nyo. Iwan ko na yun doon and I hope to see you next time, Aris. And salamat. Bye-bye.